Kapag ang sintomas ng acid reflux maaring maging ambag kung minsan sa sinusitis, ang acid ay maaring maglakbay hanggang sa ilong at sinuses. Example, habang kayo ay natutulog at ang acid na ito ay maaring magpainit sa ilong at mairita yung lining ng ating sinuses, yung ating sinus. So, the next is, ito yung mga diagnostic sa mga taong may gastroesophageal reflux disease. Ang heartburn ay mas madaling makilala ng mga doktor. Gayunpaman, yung ibang mga sintomas na nauugnay like yung lalamunan or yung vocal cord ay dapat talaga suriin ng mga espesyalista. At ang espesyalista ay nagsasagawa ng mga kompletong pagsusuri kabilang ang pagtingin sa vocal cord na may maliit na endoscopy at nilalagay yan sa ilong, pinapasok dito kasi doon yun din ang nangyari sa akin, na pumunta din ako sa espesyalista at kung mayroon kang heard yung yung gastroesophageal reflux disease, yung sinus specialist is i-endorse ka naman. Magre-request sila na magpatingin ka rin sa isang gastroenterologist na para makita kung ano yung nangyayari sa stomach mo talaga. Yun ang dapat talaga suriin kasi doon talaga nanggagaling. At ano-ano bang mga pagsusuri ang ginagawa sa mga taong may heard yung yung may esophageal. First, yung endoscopy. So ako nagkaroon din din ako, kumbaga sa ilalim din ako ng endoscopy. Hindi siya kumbaga, it's not really uncomfortable feeling talaga, na it is very, kumbaga, hindi siya magandang feelings. But hindi ko kayo tinatakot dito, but it's really a big help kasi makikita talaga kung ano yung estado ng tiyan mo sa loob, yung acid mo, or kung kaya sinusuri, ginagamit itong endoscopy is yung kung chine-check nila kung yung esophageal at yung may mga iritasyon sa tiyan or yung may ulcer. So doon makikita talaga yun. Maliit lang yan, parang ganito lang kalaki ng ng ating yung ating daliri, kasi yung akin, yung nakita ko ganito talaga hindi naman siya I don't know, kasi ako parang pinatulog kasi ako. So pero I feel it na they have something strange moving in my stomach nung time na yun. Kahit tulog ako, I still feel it. And syempre mas maganda talaga pag tulog ka kasi para hindi ka matraumatize. Kasi it is really, para sa akin, hindi talaga siya pleasant. Kasi nakadalawa na talaga ako nagka-endoscopy. So, papaano ba ma-manage itong gastroesophageal reflux disease? Well, may medication, guys. Pag ma-diagnose ka na may heart, binibigyan kanila ng medication. But yung medication is para ma-neutralize or pababain ang acid sa ating stomach. Kumbaga temporary lang siya.
Pero it helps but temporary lang siya. Kasi syempre, hindi ka naman pwedeng uminom ng tawag na ito ng matagalan. Kasi yung doktor ko, nag-advise siya sa akin. Kasi lang siya, parang yung isang lang siya, parang anong tawag ito sa, parang one strip, parang week lang siya, 1 week lang siya. Kasi hindi siya maganda sa kidney ng tao. Hindi siya maganda. So sabi niya sa akin, kumbaga, yes, what I said is to neutralize or pababain yung acid. And then, para sa akin, yung pinaka best talaga is yung mag-diet. Yung pinaka talaga, yung mag-diet ka talaga. Kasi it really help a lot kasi nakikita mo kung paano mo ididisiplina yung sarili mo. And then, yung mga lifestyle mo, dapat mong baguhin yung mga ginagawa mong hindi maganda sa yung katawan. Something like that. Kasi, syempre, at the end, ikaw pa rin yung magsasuffer talaga. And also, the medication, guys, pagsabihin ng espesyalista talaga na you have to take this medication only a week. Dapat mo talagang inumin yan. Kumbaga iniinom mo siya mga 7 o'clock in the morning. And the next day, dapat same hours talaga siya. Tapos walang mintis. And then, pag matapos na yung one strip niya, dapat hindi ka na uminom. Hindi ka na mag-inom. Kasi yun lang ang advice sa'yo ng doktor. And then, pero para sa akin, yung pinaka talaga, mabisa talaga para sa akin is yung baguhin talaga yung maling kaugalian natin. Yung mga obsessed tayo sa mga kinakain, mga iniinom. Like, kailangan dapat talaga is limitahan yung mga carbonated na iniinom nating like soft drinks. Kasi syempre, ang sarap namang uminom talaga ng soft drinks, lalo na pag malamig at lalo na pag cola. Pero, hindi natin alam yung nagiging cost nito sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. So, kailangan talaga, lalo na pag may acid reflux ka, dapat talaga na limitahan or mas maganda talaga na hindi ka na lang uminom ng mga soft drinks. Better water kasi water mas healthier yung water kaysa sa mga carbonated na soft drinks. And then yung mga yung mga fatty fried foods, yung mga like french fries, fried chicken. Okay lang kung for example, paminsan-minsan, hindi yung araw-araw na kumakain ka ng hamburger, hindi yun maganda kasi nagpapaano talaga yun ng acid sa ating stomach, nagpaparami, yun talaga yung nagpaparami sa ating acid. Tapos limitahan yung pagkain na yung nakakapatrigger. Kasi ako, yung yung nakakapatrigger sa akin pag kumakain ako ng tomato, ng kamatis, tapos pa yung nakakapatrigger, yung mga beans, may beans kasi na it is very parang siya, mabigat siya sa aking katawan to digestive. And then minsan hindi ka natutunawan. Tapos 'di ba pag magpupupo ka, minsan may mga yung kinain mo parang paglabas pag pinupo mo yun is kumbaga ganun pa rin yung forma, yung tsura pa rin. Parang hindi siya na digestive, hindi siya na gaanong natunaw, kumbaga. So yung iba talaga nag-aano sila, nag-a-ask sila na okay lang ba yung kanilang pupo is ganun, something like that. Kasi guys, pag may i-heard ka, pag may pag acidic ka talaga, minsan yung yung digestive mo is hindi na siya gumagana. So, kung ano yung kinakain mo, minsan yun din ang paglabas nun sa pagpupo mo. Kasi yung yung tawag nito, yung yung hindi siya beans. Parang siya, tawag nito, munggo na may mahaba na parang ganun, na puti.
Yun kasi mahirap sa akin yun ma-digestive. So pag kumain ako ng Chinese food, pag kumain ako, pag lumabas yun, ganun pa rin. Yun pa rin ang paglabas niya. So kasi mahapdi yung tiyan ko. Alam ko yun na mahapdi. So yun ang ano ko, yun ang inaano ko yung nakakapatrigger. Kung ano yung nakakapatrigger, yung kamatis, tapos yung ano, yung beans na yun. Doon talaga ako na ano na nagkakaroon ako ng trigger, tapos mga beans. So inaano ko siya, kumbaga yun ang iniiwasan ko. Pero may mga pagkain na wala naman akong problema, pero hindi naman ako addicted about it. Yung iba mga chocolate, something like that, hindi naman ako addicted. Tapos yung mga alcohol, hindi naman ako umiinom, hindi naman ako sumisigarilyo. And then dapat din ano, hindi ka overweight, kasi kapag overweight ka, mas malakas yung pag-produce ng ano, ng acid na sa ano mo, sa stomach mo. So yun. And then ano, also pag yung ginagawa ko talaga nung time na yun, mahirap siya guys, kasi kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo kung ano yung pagdisiplina mo. Kasi nung time na yun, naobserbahan ko, pag kumakain ako ng marami, lalo na sa paggabi, ang hirap siya, mahirap makahinga. Parang sobrang hirap, hindi pa na nauubos yung pagkain mo, parang busog ka na. Yun ang naobserbahan ko. Tapos inoobserbahan ko rin kung ano yung nakakapatrigger sa akin na pagkain. So yun ang sinasabi ko sa mother-in-law ko na konti lang yung kakainin ko, tapos yung mga nakaka-trigger konti lang din. Kumakain pa rin ako, pero hindi naman as in so kumbaga died hard, hindi naman ganoon. Kumbaga inaano ko lang siya, lililimitahan ko lang siyang kainin. And then sa gabi hindi na marami yung kinakain ko, mga 4 patatas. Kasi dito kasi guys sa Belgium, hindi dito palaging tawag na ito, palaging rice, hindi kasi dito more on dito kasi is patatas, puro patatas dito. So yung 4 patatas lang ang akin, tapos kung isda or kung karne, something like that, hindi madami. So hindi ako kumakain ng madami sa gabi, kasi nakikita ko, tapos the more na busog ka, the more na yung acid mo is mataas. So, syempre, pag mataas yung acid mo, syempre, dito napapasok yung anxiety. So, yung anxiety mo is yung mga iniisip mo. Tapos, yung anxiety is yung reaction sa mga iniisip mo. And then, huwag mahiga pagkatapos kumain, kasi may mga tao talaga na kapag katapos nilang kumain is hihiga sila. So hindi maganda yun guys, kasi kumbaga nakakapadami din yun ng acid sa ating stomach. At kung kinakailangan dapat maghintay talaga ng 3 to 4 hours. Kami naman dito, hindi kami basta-basta natutulog, kasi yung asawa ko mahilig din manood ng mga news. So kumbaga tingin-tingin din sa tawag nito, sa YouTube, or tingin-tingin din sa sa Facebook, or playing games, pampalipas oras ba. And then yes, like I said, iwasan kumain ng kumbaga madami sa gabi. Lalo na sa gabi, iwasan talaga. Tapos, iwasan magsuot ng mga sisikip na mga damit. Iwasan yun. Mas maganda talaga na hindi masikip yung sinusuot mo. Kasi, kumbaga para may space ba para makaginhawa ka ng maayos. Kasi lalo na pag busog ka, tapos masikip pa yung mo, hindi maganda yun. Kasi parang naiipit din yung stomach natin. So, hindi yun maganda, guys. So, syempre, medication, guys, it helps, but temporary lang talaga siya to neutralize yung acid. Pero, yung acid nandyan pa rin talaga. Yung pinaka dapat fufokusan natin is yung ating mga lifestyle na ginagawa, yung mga maling gawain natin, na dapat din natin tawag na ito,
kumbaga tutukan yung ating mga sarili kasi at the end guys tayo pa rin ang magsasuffer tapos mag-aas kayo kung anong nangyayari sa inyo, bakit ka nagkakaroon ng anxiety, bakit ka nagkakaroon nito ng heartburn, anong nangyayari sa iyo. So siyempre labas-pasok ka na sa labas-pasok ka na sa hospital tapos yung walang findings, walang kumbaga yung kadahilanan pero kasi hindi mo binabago yung yung mga lifestyle na ginagawa, yung mga maling gawain mo. Dapat kumbaga kailangan mong i-manage yung sarili mo. Kailangan mong kumbaga respetuhin yung sarili mo. Dapat mo ring pag-aralan kung ano yung mga dapat mong gawin, yung mga hakbang na dapat mong gawin. Kasi wala pa ring bisa yan guys. Pag uminom kayo ng medisina, ng medication, tapos ganun pa rin yung mga gawain ninyo, is hindi talaga kayo gagaling. Kailangan talaga medication, tapos baguhin ninyo yung inyong mga nakasanayan na mga maling gawain. Kailangan nyo rin respetuhin at anuhin nyo yung sarili ninyo. Kumbaga, i-educate ninyo yung sarili ninyo. Kasi ito yung lang sasabi ko, you know what guys, yung anxiety, hindi yan yung nasa isip. Yung anxiety kasi, kung ano yung nararamdaman natin is the reflection. Yun ang reflection kung ano yung nararamdaman natin at kung ano yung nasa isip natin. Kasi pag magpalpitate yung ating puso, syempre isipin mo na nagkakaroon ka ng heart attack or sasabihin mo na, oh my God, baka mag-stop yung aking heart or hindi ako makahinga kasi sinasabayan mo siya. Kasi mataas yung acid mo. Kasi inaabuso mo yung sarili mo. Yun yung dapat ang tuunan mo ng pansin saan talaga nanggagaling yung acid reflux mo. At limitahan din yung stressful. I know, hindi natin maiwasan na nagkakaroon tayo ng stress, but it depends to us how to handle the stress. Kasi syempre, hindi kompleto yung buhay pag walang stress na nangyayari sa atin, di ba? Kasi aminin man natin, ayaw natin o sa hindi, yung stress na nakakapagbigay sa atin is binibigyan tayo ng wake-up call, binibigyan tayo ng alarm na we abusing ourselves. So yun yun talaga yung panic attack or anxiety, it is just like a warning shock or yung acid reflux. So anyway guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa aking bagong i-share. Yes, disclaimer, hindi po ako doktor, hindi po ako psychiatrist. Based lang po sa aking mga na-experience kasi na-diagnose din ako na may silent acid reflux, mayroon din akong anxiety at panic disorder, and isa rin akong survival sa isang depression, so and sa suicide to. So thank you so much guys, at sana makatulong ito sa inyo, at sana kung may mga kaibigan kayo na may mga acid reflux, sana tulungan nyo po silang bigyan ng motivation sa kanilang sarili na makaya nila lahat, at kumbaga respeto lang sa kanilang sarili at baguhin nila yung kanilang mga maling gawain. So imbis na mga soft drinks, mga fatty fried food, dapat gulay, kanin, or hindi naman ibig sabihin na porke meron kang acid reflux is hindi ka nakakain ng mga hindi naman yun maganda, kasi magkakaroon ka ng anorexia, magkakaroon ka ng mental disorder sa pagkain, kasi syempre iniisip mo yung yung acid mo, malalala yung acid ko, babalik yung acid ko. You know what, it's normal, kahit anong gawin mo, nandyan pa rin talaga yung acid sa ating stomach, kasi syempre yun ang nagda-digestive sa ating mga kinakain, but hindi talaga maganda pag too much yun, di ba? Kailangan talaga level lang talaga yung ating acid sa ating katawan, sa ating stomach. So anyway guys, thank you so much and God bless us.